News, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live. Magandang gabi po sa inyo lahat. At nandito na naman ako at gusto kong ipamahagi ang aking kaalaman para ang ating bayan ay magkaroon ng masiglang kinabukasan. Ito pong ating programa ay What You Sow, You Reap. Kung ano ang itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Hindi lang po ito biblical. Ito po ay actual po. Halimbawa po, sa Bible po nakalagay kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay ganun din ang iyong aanihin. Ito naman sa atin po ay actual po ito. Magtanim ka, kahit ano itanim mo, magtanim ka ng gulay, magtanim ka ng prutas, kahit ano itinanim mo, siyempre, aani ka, di ba? Kanya nga, yung ating pong promotion nito ay gusto kong makatulong sa ating pamahalaan na piliting maging masipag ang ating mga mamamayan. Kamukha nga sabi ng isang senador natin, sipag at tiyaga, di ba? Itong sipag at tiyaga, okay na okay ito sa ating programa. Dahil kasi sa ibang bansa, ang mayayaman ay ang mga farmers. Farmers ang mayayaman. Paano kasi? Yung kapraso mong itatanim na buto ay pagkaraan ng ilang buwan ay puno na. Marami ka nang mapapakinabangan dito sa mga puno nito. Kanya nga, gumawa ako ng libro para at least matutuhan o kaya makapamili ang ating mamamayan sa mga probinsya. Ang dami-daming nakatiwangwang na mga lupa. Bakit di natin pinapakinabangan? Dapat alagaan natin ang ating lupain na mamunga para sa ating kinabukasan. Yung aking isang motto nung araw ay get the most use. Ano ba yung use? Yung gamitin natin ang lupa. Yield, yung bunga. Kailangan yung bunga, pilitin natin na mapakinabangan natin. Wag masira, wag mabulok. At saka yung ating produce. Halimbawa, meron tayong tanim na langka. O ang daming bunga. Gawin nating matamis na langka, gawin nating palaman, pwede nating ibenta sa mga grocery, mga tindahan. Yan po ang ating pakay sa programang ito na tayo kailangan maging masipag. Dahil kasi sabi nga ng Diyos kay Adan sa sarili mong magbubungkal ka ng sarili mong pagkain. Kanya nga nakalagay din sa Bible na tayo ang may karapatan sa mga hayop, sa mga ibon, sa mga isda. Tayo ang kanilang pinuno, tayo ang mga ngasiwa sa ating mga biyaya ng ating Panginoon. Kanya nga, itong ating programa nito, ito ay What You Sow, You Reap, Backyard Livelihood Kit. Ito ay libro na makakapili kayo kung anong gusto nyo itanim. Ang dali-daling magtanim, ang dami-daming kahit na pinagpalagay na walang nagbibigay sa iyo ng binhi. Ang dami dyan sa grocery. 50 pesos, bumili ka ng buto ng sili. Kinabukasan, mga ilang araw lang, ang dami ng bunga. Ang mahal-mahal na siling pula, siling labuyo. Kahit kamatis, kahit na sa paso lang, pwede na. Kanya nga, mga kababayan, ay lalo na yung mga ka-senior citizen, kamukha ko, magtanim na lang tayo sa ating mga lupain.
Pero hindi lang tayo, kailangan lahat ng tao, bata, yung binatilyo, yung ating mga may asawang mga laborer, bakit pa tayo pupunta sa Maynila? Ba't pa tayo pupunta sa mga urban cities? Sa probinsya lang, pwede tayong magkaroon ng hanap buhay. Kanya nga natutuwa ako sa ating pong senador na si Senator Bongo, yung kanyang programa, Balik Probinsya, uh, Backyard Livelihood Project. Nagbibigay siya ng pera para umuwi dahil kasi crowded sila dito sa Kamaynilaan. Kung minsan, hindi sila nasweldohan ng mabuti. Kung minsan, nanghihingi pa sila sa iba. Sa probinsya, ang dami-dami mong dapat pagkakitaan. Magtiyaga ka lang, hindi naman kaagad nagiging pera. Kanya nga, itong aking programa, ganito ito, no? Yung bawat barangay, pipili sila ng kanilang itatanim. Itong libro ko, maraming tatanim ditong gulay. Merong ampalaya, may sitaw, merong sayote, merong talong. Marami silang pagpipili ang gulay na pwedeng itanim. Ngayon, pwedeng sa isang barangay, pwedeng 10 bahay o 20 bahay ay magkaroon sila ng cooperative. Itong cooperative nito, pagtutulungan nila yung kanilang backyard. Dahil kasi yung backyard, merong malaki backyard, merong maliitang backyard, merong taong nakatira. Marami pero maliit ang lote. Yung magsasama-sama sila. Kanya yan ay backyard livelihood kit. Kanya nga, yan ang halimbawa, isang barangay naman, ang napili nila mag-alaga ng mga hogs, chicken, pwede ding kambing, pwede ding duck. Pwedeng magsama-sama sila at kung ito ay merong konting halaga, pwedeng magpautang ang ating pamahalaan, yung ating land bank, para sa kanilang puhunan. Dahil kasi ang pagkakaalam ko, ang bawat biik ngayon, 1,000 na din. Yung mga 45 chicken, madaling palakihin. Pero kailangan lang merong supervision ng ating DA, Department of Agriculture, para maiwasan yung mga sakit ng baboy, sakit ng manok. Para naman itong ating Department of Agriculture may ginagawa. Dahil kasi pupuntahan nila yung mga barangay, tuturuan kung ano ang napili nilang product, tuturuan nila, at least hindi nakaupo lang sila sa opisina nila at nag-iintay ng sweldo. Kanya ito, meron namang isa, magtatanim ng mga fruits, puno. Sa Amerika, nakapunta kami doon sa picking apples. Nakita mo doon yung puno, nakaprogram, nakahalera. Kanya ngayon, pag nag-picking apples sila, pagdaan nila, kuha ng pinapagulong lang sa meron silang tube, pinapagulong lang tuloy-tuloy sa truck. Dahil kasi mahal ang labor sa Amerika, kanya bakit di natin gayahin yan? Puro tayo politika. Kailangan isipin natin yung sabi ni Manuel L. Quezon yata yun, think of what you can do for the government and what the government can do for you. Isipin natin yan. Pilitin natin na makatulong itong ating food security. Pangako ng ating Pangulo na si President Ferdinand Bongbong Marcos na bago siya umalis ng Malacanang, sisiguraduhin niya na
lahat ng bahay ay may sari-sariling pagkain na hindi nagmamalimos, hindi nanghihingi. At saka isa pa, ito ay healthy food ito dahil kasi bagong pitas ng mga gulay. At saka ito, 4 na libro itong aking ginawa. Yun namang isa, yung fruits, sari-sari. Kamukha yung aking bahay, maliit lang yung aking lote, 420 square meters. May tanim akong atis, may tanim akong gayabano, may tanim akong avocado, may tanim akong mangga, may tanim akong tiyesa, pati tiyesa, tumubo na lang eh. Kanya nga, yung ating lupa, sayang, binigay sa atin to ng ating Panginoon para ating pagyamanin. Kanya, yon ang kailangan sa ating mga mamamayan, magsipag lang tayo dahil kasi binigyan tayo ng magandang lupain ng ating Panginoon. Yung lupain na tumutubo na lahat, kahit na hindi mo tangnan, kumisan may tumutubo eh. Kanya nga, yung sa ating sa ating mga kasambahay, pilitin natin to. Yung aking book 1, yun nga, mga gulay. Yung aking book 2 ay mga hogs, chicken. Yung book 3 ay mga tanim, mga prutas. Yung aking pang-4 ay aqua. Nung ako'y nakaupo sa ako po ay naupo sa Kongreso noong 14th at saka 15th Congress. May nag-donate po sa akin, may nagbigay sa akin yung dwarf na coconut. Natutuwa ako. Ang liit-liit lang, kasing taas lang ng tao, namumunga na. Yan ay binibigay lang ng ating gobyerno. Pati meron tayong seedling bank. Kailangan lang natin sipag at tiyaga. Kanya, ito, una pa lang to sa ating programa. Marami pa tayong dapat pag-usapan dito na kahit siguro sa mga school, yung mga bata bago mag-graduate, pilitin magtanim. Kahit na hindi sila magtanim, kahit na ang kanilang mga magulang, magtanim ng 10 puno sa kanilang sambayanan para kanilang OJT, on the job training. At pagdating ng mga ilang taon, mamumunga na yan. Malaki ang ating pakinabang sa mga puno. At saka isa pa, nangangawala ng ating mga lupain. Unang-una dahil sa kaingin. Yung mga pero pag marami naman tayong naitanim, kahit na gawin nila doon sa kahoy, meron naman tumutubong iba. Kanya nga, samantalahin natin to na sa pagkakataon to, inaanyayahan ko ang lahat ng sambayanan magtanim. Kanya, yan ay unahin na natin to, yung pagsikapan natin. Actually, inumpisahan na ito ng ating Senador Cynthia Villar sa kanilang community garden. Meron silang community sa Las Piñas na pinagtataniman ng mga sari-saring gulay. At saka, isa pa, meron akong alam dyan sa Baguio, yung tinatawag na sakada. Tumutubo yung mga ubas, mga sangkis na parang galing sa Amerika. Kanya nga doon, nung magpunta kami doon, pinagmamalaki ng tiga Baguio, sasabihin sa amin, itong ubas na ito, sakada ito. Kanya medyo mataas ng konti dahil American type yung kanilang tanim. Kanya yan, siguro umpisa lang to ng ating himpapawid ng atin. Basta isipin natin, pilitin natin makatulong sa ating pamahalaan. What you sow, you reap. Sige po, at panguna lang po ito. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po, lalo na po sa mga senior citizen.
ang maganda po nito, humaba ang ating life expectancy. Yung pong mga babae, dati 71, 73 na. Yung mga lalaki, 69, 71. Kanya nga, pahabain pa sana ng Panginoon ang ating Kanya nga, gumawa tayo na mabuti sa lahat ng bagay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sige po. Live from Quezon